ito po ay ah, meron po kaming pag-asa, bagong pag-asa araw-araw, Panginoon. Ngunit sadyang may mga pinagdaraanan kami sa buhay, Panginoon, na minsan ay sobrang hirap, Panginoon. Napapatanong lang po kami, Panginoon, kung kaya ko pa ba na magtuloy. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagma-manifest sa amin. Ah, Salamat, Panginoon. Pinagdarana, Dinadalangin po namin, Panginoon, si Brother Alden na ngayon ay nasa ospital. Gamitin mo, Panginoon, ang pag-ibig naming lahat, kasama si Brother Alex, si Sister Rebecca, lahat ng mga nagmamahal kay Brother Alden, na maging daluyan ng lahat ng aming pagmamahal sa Kanya ay maging daluyan ng kalakasan, ng kagalingan, ng mga answered prayers, Panginoon, para sa Kanya. Alam niyo po, Panginoon, ang Kanyang pinagdaraanan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang gumamit sa mga doktor, sa mga uh, nurses, ano man yung mga gamot o teknolohiya na ginagamit nila, Panginoon, sa pag naway, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na uh, makita, Panginoon, ang pinaka-source ng problem, ng karamdaman ni Brother Alden, upang ito ay uh, ma-treat, ito po ay malapatan ng tamang lunas, Panginoon, para hindi po lamang mga simptomas ang ginagamot, kundi magamot at maresolba ang tunay na karamdaman, no? Ang galingan ng karamdaman. Alam namin, Panginoon, na wala pong posible, Panginoon, sa iyong kamay. Kaya buong buo kami, Panginoon, na nanalig na ikaw po, Panginoon, ang siya nagmamanifest ngayon sa Kanya, sa aming lahat, Panginoon, upang ma-develop ang aming pananampalataya, ma-develop ang karakter ng bawat isa, makita, Panginoon, na ikaw ay buhay sapagkat sa buhay na ito ay makikita namin, ma-appreciate namin ang lahat na merong maibigay ang buhay sa atin. Maging ito man ay anumang mga pagsubok, anumang mga sitwasyon, aming pinagdaraanan, lahat po ito ay kinapupulutan namin ng aral, mahalagang aral na siyang patuloy, na siyang naghuhubog sa aming karakter, sa aming pagkatao, sa aming pagiging isang nilalang, Panginoon. Tuloy kami, Panginoon, na naniniwala na lahat po ay nasa iyong kamay at wala po imposible sa iyo, Panginoon. Inaangat namin sa Brother Alden sa iyo, sa iyong pangalan, Panginoon. Kami buo kami na natin, Panginoon. Pagaya ng sinabi ni Jesus Christ, but not according to my will, but according to yours, Lord. We submit everything to you, Lord. Lord, gayon din sa lahat ng mga sa mga kapatiran, especially sa mga mahal namin mga senior citizens, si Pastor Ed, si Sister Linda, si Brother Danny, si Brother Perry, lahat, Panginoon, Brother Ruben, Sister Mary Ann, lahat po, Panginoon, mga
senior citizens, mga auntie ko, mga relatives, mga pastors, Panginoon. Ikaw pa rin patuloy na siyang mag-bless. Mayroon rin ang Sister Edna, patuloy niya pong i-bless siya ng many more birthdays to come. Tayo mo siya, Panginoon, patuloy siyang mag-manifest. Ipanumbalik mo kalakasan sa lahat ng kanilang mga katawan, Lord, sa lahat ng mga senior citizens, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Ikaw, Panginoon, siya nakakakita. Naway, Panginoon, dinalahin po namin, Panginoon, anuman yung mga pinagdaraanan. Alam ko na lahat po ito ay proseso, Panginoon, na kailangan ay namnamin namin, Panginoon, ang mga aral, ang mga leksyon, ang mga mensahe na inihahandog ng mga sitwasyon na ito sa amin upang kami po ay lalong tumibay, kami po ay mag-develop, kami po ay mag-evolve, kami po ay mag-resurrect, Panginoon, na maging Kristo sa aming buhay. Naway, Panginoon, pinapakita mo kami araw-araw ay may panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon. Ito po kami na nabubuhay bilang mga resurrected na buhay. Araw-araw, Panginoon, na nagbabago ang aming katawan. Araw-araw ay nakikita namin ang paglalim, ang pag-develop namin sa paghubog mo kung sino kami, Panginoon. Makita namin na lahat ito ay nakasama-sama, Panginoon, na naging isang paghubog sa aming pagkatao on a personal level. Lord, gabayan mo yung maliit na lingkod sa pagbukas, sa pagbigay, sa pagdala, Panginoon, ng mensahe na gusto mong ihayag sa araw na ito upang sa pagpapala at kalakasan ng bawat isa. Na Panginoon, lahat na ito, Panginoon, ay aming sa dalangin, Panginoon, anuman yung mga hindi ko na-mention, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siya nakakaalam. Bagamat hindi ko ma-mention, pero anuman yung mga pangailangan, lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, Panginoon, kahit hindi mo sila ma-mention, ay i-bless mo sila, Panginoon. I-bless mo sila, gabayan mo sila sa kanilang paghanap, anuman yung kanilang mga hinahanap, Panginoon, anuman yung mga pangailangan, anuman yung mga ninanais ng bawat isa, ay makita sana nila na ito ay nasa kanila na, sa kanilang puso, nasa kanilang kakayanan, nasa kanila ang manifestation ng kanilang pangailangan. Balik namin sa iyo buong salamat, buong papuri, buong pagmamahal sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Kapag Panginoon, amen. Amen. So, welcome sa ating fellowship. So, punta tayo sa slides natin today. Amen. So, ito yung share ko today. Living a resurrected life. Amen. Okay.
So, makikita natin na araw-araw nabubuhay tayo sapagkat buhay si Kristo. Buhay siya sa bawat isa sa atin. At ito yung pinakita niya, sabi niya ni Kristo, dito sa unang slide ko, basahin natin, no? Sa Matthew chapter 5, verse 16 to 17. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Amen? Siya po ang pinaka kaganapan ng kautusan. Amen? Pero makikita natin na parang lahat ng ginagawa niya, bakit parang taliwas? Taliwas sa tradisyon. Taliwas lahat ng ginagawa niya sa mga tradisyon na gawa ng tao, sa mga man-made doctrines. Amen? Bakit? Kasi ganoon naman talaga ang takbo ng spirit. Minsan, ang takbo ng living spirit sa tao, kabaligtaran sa kagustuhan ng tao, sa buhay ng tao minsan. Pero kailangan makita natin na lahat ito ay ipakita sa atin kung ano tayo. Amen? Kung sino tayo. At bilang nakikilala natin kung sino tayo, isinasabuhay natin yan araw-araw. Sabi ko nga palagi, di ba dati nung sinishare ko, hindi na-apply sa atin ang kautusan. Hindi naman sa dahil tayo ay above the law, kundi kasi ang kautusan ay nasa puso natin. Wala na tayong desire. Kaya hindi ka sinasakop ng kautusan. Kasi ikaw, binubuhay mo eh. Binubuhay mo ang kautusan sa pamagitan ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig, lahat ay napapawi ang anumang takot. Diba? Tingnan ninyo, sabi ni Pastor Villagonza palagi, ng law ay para sa mga loko. Kaya sila takot na takot, di ba? Kasi loko eh. Meron kang ginagawa sa buhay mo na alam mo na hindi tama. Kaya ka nga takot eh. Kung wala kang ginagawang mali, bakit ka matatakot? Pastor, ang mabilis na sabihin niyan, hindi mo alam yung pinagdaraanan namin, Pastor. Amen? Hindi ko alam yung pinagdaraanan ninyo. Pero alam ko yung pinagdaraanan ko sa buhay ko. At pinitin ko na huwag matakot. Pero syempre, mabilis sabihin, mahirap gawin. Minsan, nabibigla tayo. Di ba, nasusurpresa tayo. Pero kadalasan sa buhay ko, lahat nanggagaling ako palagi sa isang sa pamagitan ng pagmamahal. Ano man yung ginagawa ko, saan man nanggagaling ang isipan ko, sinisikap ko palagi na ako ay manggagaling sa pag-ibig. Amen? Hindi po ito isang lugar eh. Amen? Ito po ay isang dimension nating sarili na ikaw mismo ang kailangang mag-decide para sa iyo. Kaya nga yung
ano man yung mga magandang revelation, ano man yung mga pagbabago na kailangang mangyari sa isang tao, kailangan mangyari yun 'no, yung pagkaunawa sa revelation na yun o kaya yung pagbabago sa isang tao, kailangan magsimula yan sa taong yun mismo. Amen? Walang dami ng sermon, ng anumang mga kautusan na gusto mong ilagay o i i ituro o ipakita, 'di ba? Tayo lamang, sabi mo palagi, tayo lamang ay mga examples. Yun ang pinaka, ah, papel natin sa pagbibigay, sa pagtuturo sa tao kung nasaan yung pintuan, pero nasa tao ang desisyon kung papasok pa siya sa pintuan na yun para ma-discover niya yung mga nasa loob. Amen? Gano'n din ang pagbabago. Kung sa tingin ninyo, minsan mas madalas nakikita natin na ang mga tao 'to kailangan gano'n siya, kailangan ganyan siya, kailangan magbago siya, kailangan ito. Pero kailangan 'no, yung pagbabagong yun manggaling dun sa taong yun. Ikaw, example ka lang, amen, na mapakita mo na there is always a more excellent way. Amen? A more excellent, ah, buhay 'no, na maipapakita. Shalom po, Sister Michelle. 'Di ba? Na kung merong pagbabago na kailangang mangyari, darating yun dun sa taong yun. Tayo, mag-example tayo, hindi mo 'di ba, sabi ko nga palagi noon, ah, hindi mo kailangan palagi na i-preach palagi. Matanggap ng mga tao, alam na nila yan. At yung Kristo, yung kaalaman, yung anointing na meron yung yung buhay ng taong yun, yun ang magvi-vindicate sa kanya, sa kanyang pagbabago na kailangan niyang gawin sa buhay niya. Meron akong example 'no, meron akong mga experiences kahit na noon pa, kapag meron akong kausap, bakit nung kinakausap ko sila, kung hindi ko sila kausap, naninigarilyo, nagmumura, pero nung kinakausap ko sila, hindi nagmumura. Kapag may sikreto siya, tinatapon niya agad, 'di ba? Kasi nga nasa sa'yo, ikaw nakikita ang example, amen? Ikaw nakikita ang example. Hindi mo kailangang i-preach yun para ipamukha sa tao, 'di ba, na ito ang pagbabago na kailangan gawin mo. Kundi ibuhay natin, isabuhay natin. Isabuhay natin na parang araw-araw ay may bagong pag-asa tayo. Amen? Sabi ko nga dito, sabi ko nga palagi na kung meron sa tingin ninyo, meron akong pinapatamakang tao, wala akong pinapatamakang ibang tao, kundi ako rin yun. Bakit? Kasi kung meron akong makitang mali na ginagawa ng isang tao yun, ako yun. Kasi kilala ko sarili ko, alam ko lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko naman alam yung pinagdadaanan ninyong lahat eh. Paano ko paano ko kayo ah, mamanduhan? Hindi ko naman ako nakatutok sa inyo 24 hours a day, 7 days a week. So, ah, so tuloy lamang tayo, no? Kung paano tayo mamuhay
ng resurrected life. Ito, nagsimula ako na sinabi nga ni Jesus Christ, I am here not to destroy. Hindi po ako naparito para balikin ang anumang kautusan, kundi ako ang kaganapan ng kautusan. Hindi lamang itong kautusan tungkol lamang sa pagiging kordero niya. Amen? Kundi kabuuan ng kautusan kasama ang buhay. Amen? At ay, alam natin, nung mapunta tayo dito sa kaunawaan na ito, naunawaan natin na ang kamatayan ay isang malaking ilusyon lamang. Ano yung ilusyon? Isang katang-isip. Ano ang kamatayan? Yun ay isang pintuan lamang. Hindi ka, ang isang pintuan, kaya nandyan yung pintuan ay para pag dumaan ka lang. Hindi ginawa ang pintuan para ikaw ay manalagi sa pintuan na yon. Hindi po. Yun po ay parte ng daan kung paano ka papasok, di ba, sa isang kwarto, sa isang bahay, o saan ka magpupunta, ay may daanan. Kailanman ang daanan na yun ay hindi ginawa para ikaw ay manatili doon sa daan na yun. Kaya tinawag na daan eh. Kaya tinawag na pintuan. Yun ay pinagdaraanan lamang. Pagkat isa lamang ang tunay na mamayagpag at yan ay buhay. Ang buhay ay eternal. Bagaman ito ay may simula at may katapusan, ngunit may pagbabagong buhay. Merong resurrection na nangyayari. At ito po ang manifestation ng creation ng Spirit para siya ay tumakbo sa kahabaan ng tinatawag natin eternidad. Sapat kung walang resurrection, walang eternity. Amen? Kung walang buhay, walang kamatayan, walang eternity. Bakit? Kasi ang eternity na walang nangyayari ay hindi eternity. Amen? So, ang buhay ay tuloy-tuloy na magmamanifest yan. Bagamat kinakailangan natin itong flesh na ito, itong mix na ito, kailangan tumaan, maka-experience ng mga kahinaan, minsan umaabot ng kamatayan, pero ang buhay na kung sino tayo, hindi lamang meron tayo nun. Ang buhay na meron ka ay ikaw yun mismo ang buhay na yun. Bakit? Kasi ikaw yung spirit eh. Ikaw yung spirit na siya nagmamanifest. Ikaw ang Christ. Diba? Ano yung Christ? Tao ba yun? Kristo is a manifestation, an anointing. Amen? Yung spirit ng buhay na si Felix, na si Pastor Ed, na si Brother Danny, ay spirit ka, eternal ka, may buhay ka. Pero bagamat kailangan natin dumaan sa mix na ito kasi nga, para tayo ay matuto. Wala po natututo ang isang bata kapag lahat ay spoon-fed. Di ba nakita natin, di ba, yung bakit may mga malaking dambuhalang bardagol? Yung hanggang kahit na gano'ng kalaki siya, ang laki-laki ng dede niya. Hindi siya nag-develop. Hindi siya umusad sa pagiging baby. Yan ang mangyayari sa bawat creation, di ba, kung walang manifestation ng 3D earth na ito. Kaya nagkaroon ng creation. Kailangan dumaan tayo sa sabihin nating fall, sabihin nating weakness, sabihin nating descension, pagbagsak. Pero sa ating pag-angat, doon tayo lalong na-develop. Lalo tayo tumitibay, lalo natin nakikilala sarili natin. Meron ako ni-share sa Facebook, yung isang ina na nakaranas ng namatayan ng anak. Sabi niya,
ang pinakamagandang nangyari sa akin ay nung pinanganak ang anak ko. Pero ang pangalawang pinakamagandang nangyari sa akin ay nung namatay yung anak ko. Bakit? Sa daan na yon ng kamatayan ng anak ko, doon ako nakaranas ng parang nag-iisip ako kung sino ako. Mas nagdevelop ako sa pagiging tao ko, sabi niya. Bagamat, sabi niya, bagamat ako'y nagmahal, ako'y nung nawala siya talagang grabe, durog na durog ako. Hinihiling ko sa langit na siya'y ibalik. Pero dahil doon sa pangyayaring yun rin, iba na naging outlook niya sa buhay. Mas nagiging, mas nakaka-connect siya sa tao. Mas mas nakakatanggap siya, mas nagiging mas malasakit siya sa kapwa. Amen? Parang ang pangit, no? Bakit kailangan pang dumanas ka ng kamatayan bago mo ma-develop yun? Kasi minsan, ang pag-develop ng bawat tao, iba-iba. May mga tao na habang nabubuhay pa ng mga magulang, nakakaunawa sila malasakit. May ibang tao, hindi sila matuto-tuto hanggang sa mawala ang isang mga bagay na importante sa kanila bago sila natututo. Amen? Pero lahat yan ay parte ng buhay. Pero ito ko isang katotohanan. Wala pong kahit anong bagay na nananatiling patay. Sabi nga ni Branham, nakita niyo yung punong yan, na namatay na puno? Somewhere, buhay yung puno na yan. Puno yun, ha? Nung tumawid si Brother Branham, beyond the veil, nandoon yung asawa niya, nandoon yung anak niya, nandoon yung couch niya, nandoon yung alaga niyang aso, kabayo, nandoon yung favorite couch niya, yung sopa. Nandoon, sopa meron doon. Kailangan pa rin pala na sopa doon. Ang anuman na kailangan natin, yung minahal mo lahat. Amen? Walang ipagkakait sa'yo. Sapagkat yun ang reward mo. Nagmahal ka. Amen? Darating, sabi doon, na-mention niya eh. Darating tayo sa isang yugto ng buhay natin na kung kailangan nating kumain, kakain tayo. Pero hindi mo kailangan pumatay ng ano man, di ba? Kung gusto kong magpatugtog, magkakaroon tayo ng musical instrument. Parang power in the word ba? Hindi na natin kailangan kakatay ka ng tao, puputol ka ng puno para gumawa ng piano, ng mga pyesa. Kung anong kailangan natin, there's power in the word. And magtutugtog tayo at pagkatapos ng gamitin yun, pwede mo ibalik sa lupa yun. Amen? Oo nga eh. Kakalungkot ano? Opo. Opo. Amen. Yun, nakakalungkot yun, sobra. Alam mo yung, hindi ako nabigyan ng oportunidad na magkaroon ng anak. Di ba? Sila binibiyayaan siya 3 anak. Pero dahil sa nagloko yung mister niya, nagpa-apekto siya, siguro sa tingin niya kasi parang wala na pag-asa. Kaya, amen.
Sayang nga. Pero, amen. So, di ba, napakahalaga ang meron kang kahit na konting unawa. Hindi mo naman kailangan na nandito sa unawang ito eh. Ang dami ko nakikita na Pilipino na kababayan natin. Grabe yung hawak nilang pananampalataya na kahit na walang-wala. Understanding lang yun eh. Pag-unawa lang yun. May paraan ng lahat. Kahit na kailangan na magdildil ng asin, igapang mo. Nakakalungkot, di ba? Yung pagpapala na binigay ng Espiritu. Pero nakita natin yung yan nga, masaklap na pangyayari dahil sa hindi niya nauunawaan. Kaya alam mo, ang ganda talaga ng kapag nakikita natin yung mga ministry natin, nakakapag-share tayo, na nakapagbigay pag-asa tayo sa tao, kahit na paano. Amen? Malaking bagay yun. So tuloy lamang tayo sa pagiging sa buhay na in a resurrected life. Kaya nga, huwag na tayong mag-alinlangan kailanman. Ang buhay ay tutuloy at tutuloy yan. Bagamat, di ba yung nasa balita, namatay yung mga anak, nagpakamatay yung nanay, buhay yung mga yan. Pero, nasa proseso sila. No? Tayo rin, ganun din. Isang araw, makikita-kita rin sila ng mga anak niya at maunawaan niya. Di ba nakakalungkot? May nag-cruise ka pa eh, di ba? Diba tanongin mo siya, paano mo alam? Hindi ko pag nataka ka, bakit mo alam kung saan pumunta? Amen. So, minsan yun talaga kapag mahirap, ang bilis magsabi, ang bilis manghusga. Amen? Pero hindi ninyo alam, yung balik rin sa'yo, yung panghuhusga mo sa kapwa mo, babalik at babalik rin yung sa'yo rin sa buhay mo. Amen? Makikita mo ang karakter ng isang tao. Hindi mo kailangan marinig sa kanya. Tignan mo lang kung paano siya umasta. Amen? Kung paano yung buhay niya. Makikita mo. Pero, makikita natin na nasa not knowing lang sila. Hindi lang nila naunawaan lang. Amen? Kailanman ay uh, kailanman ay hindi natin sila husgahan. Okay, tuloy tayo sa next slide. No? Sabi ko, may nakita akong sharing brother doon na share din ni Pastor Ed. Good. Amen. Ilipat na si Brother Alden sa regular room. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So, tuloy tayo. Sabi dito, the Lord Jesus Christ said, I come to fulfill the law. Amen? My comment, sabi dito, looking at the works of Jesus Christ did not follow the teachings of Moses and prophets and sages.
He was accused of not washing his hands, picking corn on the Sabbath, all sorts of things that they accuse him of, and saying that he was not following the laws of Moses. Why? He was a mystic. He saw that it was an age wherein it was time to move further. He was the end of the law. He was a mystic person who has experienced a direct personal connection with the divine. And this divine is developing a higher reality and mystics. Amen? Isang, diba, nag-develop siya na parang uh, extraordinary mystic eh, na siya po ay tinaguriang parang mystic, parang uh, kakaiba. Pero nakita natin nga na nagpapakatotoo lang naman si Jesus Christ eh, sa totoo lang. Di ba? Lahat ng ginagawa niya, nagpapakatotoo siya. At yung pagiging pagpapakatotoo niya, yun ang gustong batuhin siya. Nung sinabi ni Kristo na siya anak ng Diyos, gusto siya batuhin. Sabi niya, bakit niyo ako gustong batuhin sa mga gawa ko? Sabi niya ng mga pariseo, sa mga gawa mong pagpapagaling, hindi yun ang dahilan. Pero dahil sinabi mo na ikaw anak ng Diyos, therefore, inaangat mo sarili mo na pagiging Diyos, doon ka namin gustong batuhin. Kasi naniniwala lamang sila na iisa lamang ang Diyos. Amen? Pero yung sa pagiging pagpapakatotoo natin, minsan na misunderstood tayo ng tao. Amen? Pero ito ang importante. Kapag kinausap mo naman yung tao, no, na masinsinan, na personal connection sa taong yun, kahit na hindi nila tanggap yung sinasabi mo, nakaka-connect sila kahit na paano. Amen? It's just that kailangan you need to bring them to your aura. Palagi nga, kaya nga kapag nag-share ako sa mga hindi naniniwala sa mensahe, sa play ko sinasabi, let us just keep an open mind. Diba? Palagi buksan lang natin ang isip natin. Minsan kasi, meron tayong mga nasasabi na sa tingin sa isip ng mga tao na die-hard Bible, napastangan yung sinasabi natin. Ang problema, kapag palagi ang Bible ay absolute sa'yo, talagang ang dating sa'yo ng mga salita ko, talaga magiging napastangan talaga. Kasi yun ang pinagbasehan ng mga Sadseo kay Kristo. Kung paano nila hinahatol si Kristo ayon sa mga nakasulat, ganoon din ang mga tao nakahawak lamang sila po ay absolute sa kanila ang kasulatan, talagang mapupunaan ka ng kamalian. Sigurado yun. Pero kapag dinala mo sila sa aktual na buhay, itong buhay, itong meron natin, itong sinasabi ko, may sense, may practical sense, kasi buhay tayo. Pero kung ibabase mo lamang sa kasulatan lamang, marami kang mapupunang mali talaga. Pero ganun ang ganda ng buhay. Amen? Ang buhay ay palaging nagbabago. Walang kasulatan na kayang bigyan ng buong kaunawaan ang ibig sabihin ng buhay. Wala po. Hindi po kaya ng kasulatan. Diba sabi nila, kung susulat natin lahat ng kabutihan ng Diyos,
lahat ng ginawang miracle ni Kristo, dahil siya mismo kulang pa eh. Oh, yan ang totoong buhay. Ganoon kaganda ang buhay. Hindi mo siya kayang isakop o ikulong lamang sa iisang lugar. Oo nga, sabihin mo yung lugar mo napakalaki. Pero lugar pa rin yun. Limitasyon pa rin yun. Nagsimula tayo na sinabi ni Brother Don, let's just remove the box. Tama na yung tingin ka na parang life at the end of the tunnel, di ba? Na palaging nag-aabang ka sa yung gift na kung makita mo sana yung maliit na liwanag sa dulo ng yung gift na yun. E lumabas sa loob sa yung gift na yun, makita mo yung liwanag. Buong-buong siya panigiran ka ng liwanag pala. Amen? Tayo lang pala ang naglagay ng limitasyon sa sarili natin. Bakit? Kasi nga, para mag-develop yung character. Paano mo, sabi ko nga palagi, paano mo sabihin na victory, wala kang pinaghirapan. Di ba? Sa totoong buhay, pakiramdam mo parang kulang. Di ba? Ano man yung ini-enjoy mo, pero hindi mo pinaghirapan. O kaya, mabilis mong maabuso ang mga bagay na meron ka kasi hindi mo pinaghirapan. Kapag ang isang bagay na paghirapan natin, di ba, mag-iisip tayo eh, hindi ko sasayangin to. Amen? Hindi ko sasayangin to kasi pinaghirapan ko ito eh. Ganon din po. Bagamat, kung titignan mo ang resources, titignan mo ang pangkalahatan pang buong daigdig na pagkain, yung sabi nila, ang dami nagugutom. Yung pagkain natin, sobra-sobra kaya. Sobra-sobra. Dahil lang sa mismanagement, dahil lang sa anumang mga politiko o anuman, di ba? Ang dami na, mga kamatis, tinatapon, yung mga kalabasa na sayang. Ang dami natin, ang daming pagkain sa buong mundo na kayang pakainin yung buong mundo several times over pa. Pero ang mga tao, no, yung mga ganit, yun. Ang mga taong ganit sa kapangyarihan, gusto nila yung sinasakupan nila ay palaging mahirap. Para laging nakadepende sa kanila. Kasi ang tao, kapag laging nakadepende sa'yo, anong tingin sa'yo? Para kang Diyos. Ikaw ang kasagutan sa lahat ng kanilang problema. Ang problema, anong ginagawa ng tao, nagiging entitled yung mga sinasakupan niya. Kasi palagi hahanapin nila sa'yo yung kasagutan sa lahat ng kanilang problema. Ginawa mo dependente. Eh yung mga pulubi na depende sa'yo palagi, lumaki ang ulo. Diba parang ang dami. Ito na nga, sila na humihingi na, magagalit kung hindi mo binigyan. Diba? Yung develop ng attitude ba? Pero makita mo yung mga mamayan natin na kapag may sariling sikap, independent sila. Hindi sila masyadong umaasa sa'yo at nakakapag uh, nakaka-develop yun yung painiwala sa sarili nilang kakayanan. Amen? Hindi yung palaging kung ano man yung pangailangan nila, kailangan puntahan si. Diba? Ang problema, yung pag-develop ng mga politiko, yung mga mayayamang tao, para maging dependent sa kanila ang mga tao. Ngayon, nilalantad na yan ngayon.
Ngayon, binubuksan na yan ngayon. At pinapakita na sa atin yung mga bulok na sistema na kinakailangan natin baguhin. Hindi lamang dito sa Pilipinas, take note, lahat sa buong mundo, saan man dako ng mundo, lahat yan ay unti-unti na nilalantad ngayon. Amen? So kailangan tayo ay mamuhay lamang tayo sa ating katotohanan. Amen? Sa katotohanan na kailangan mong isabuhay at ikwento. No? Ano man yung mga posting natin, kailangan ay sa katotohanan lamang. Amen? Amen. So tuloy tayo sa next slide. Sabi dito, looking hindi ko makita yung stars. So sabi dito, looking, Brother Branham told us now there it is. Scientifically proof that it is the truth. So therefore, we don't worry about whether it's the truth, both scientifically and spiritually. What was said come to pass. So the message of the seven seals in their closing, that's the message of the entire Bible. The seven seals closes the New Testament and sealed it up. That is true. Now we know that is by prophetic utterance, by scientific, and by the word, three has given the witness to it that it's the truth. Amen? Kasi ang tao, misa hanapin nila saan ba nagtapos yung New Testament? Diba? Pero yan po ay, ang tanong, tanggap pa ng tao. So sa atin lang, diba, ako mismo, ito po ay susog sa bawat sa atin mga naniniwala at nakakaunawa na totoong natapos na ang New Testament. May katapusan talaga. Kung paano ang Old Testament, kaya nga old nagkaroon ng New Testament, sabi nga nila, sabi nga nakasulat sa Bible, kung ang first ay perfecto, di sana hindi nagkaroon ng pangailangan na magkaroon ng panibago. Amen? Pero ganoon din, kung ano ang kinaganda ng bago, tumakbo ang panahon, ang bago, hindi mo pwede sabihin bago pa rin na more than 2,000, 4,000 years old na. Bago pa rin. Magpakatotoo naman tayo. Kasi nakasulat kasi, Pastor, New Testament Tignan mo kailan sinulat yan. Yes. Amen. Amen. Kailangan makamove ang tao sa present truth. Kasi yan yung buhay Ganun ang buhay Hindi yan maghihintay sa'yo. Kahit na anumang mga nangyari sa'yo, mga experiences mo, hindi hihinto ang mundo para sa'yo. Hindi ka hihintayin ng mundo na makarecover. Tutuloy-tuloy ang buhay. Yung mga traumatic experiences natin, di ba minsan na iniisip mo, bakit parang tumutuloy pa rin yung buhay? Na nawala na itong pinakamahalagang tao sa buhay ko. Parang yung mundo mo, huminto Yung shock, yung lungkot, yung grabeng kawalan na na-experience mo,
Parang buong mundo mo nagumuho eh. Pero kung titignan mo, sa paligid mo, tuloy-tuloy pa rin naman. Diba? Kailangan matuto tayong mag-move on at matuto tayo makita yung mga leksyon na pwede nating matutunan sa experience na yon. Alam mo yung nangyari sa tatay ko? Tinuruan ako ang daming experiences kung paano kong alagaan ang sarili ko. Ngayon din, yung ate ko, kung ano pinagdaraanan niya. Ako mismo, yung katawan ko, kung ano pinagdaraanan ng katawan ko, doon ako natututo sa mga experiences na pinagdaanan ng mga mahal ko sa buhay. Na kaya kong i-balance na ngayon itong katawan ko para tayo ay umabot ng 120. Amen? So, itong mga present truths natin, kasama yan sa pagbukas ng bagong kaalaman sa buhay natin. Amen? At tuloy-tuloy pa rin niya magbubukas ng mga panibagong mga kaunawaan. Amen? Kailangan lang tayo palaging nakaabang. Diba? At yun nga, ang importante nga, magpakatotoo tayo kung sino tayo. Kung sino ka talaga. Ikaw ang buhay. Ikaw ang daan. Ikaw ay si Kristo sa katauhan mo. Amen? We are living a resurrected life. Araw-araw ay nagbabago ang buhay natin, ang katawan natin. At yung mga panibagong experiences na yan, tinuturuan tayo ng mga bagong paraan. Bagong paraan na ano? Bagong paraan kung paano tayo mag-move forward dito sa present moment na ito. Ang dami mga pagbabago. Bakit may mga revealing? Bakit may mga unveiling? Bakit may mga discoveries? May mga paglalantad ng paglaganap ng energy, frequency, vibration. Mga bagay na sinasabi, hindi ko naman siya nakikita. Di ba mga bagay na hindi mo nakikita? Pero bakit nalalantad ngayon? Naprove ng siyensya na merong oxygen, yung hangin natin, hindi mo nakikita. Pero may oxygen, may carbon dioxide, may mga molecules yan. Diba? Yung kaalaman na nagbibigay sa atin kasi kung paano tayo mag-move forward sa buhay. Example, di ba? Mga everyday experience natin sa pagluto sa LPG. Minsan, sumingaw na LPG mo. Hindi mo alam. Kung hindi ka conscious na may singaw ang LPG mo, mo may nangyari, may sumabog, di ba? May parang kalan siya kasi na naka-on, tapos meron siya titest ng bagong kalan, sumingaw na pala yun, pagbukas niya, sumabog. Ngayon, tayo, alam natin, minaamoy tayo. Ba't minaamoy tayo? Patayin natin lahat, ihungaw mo. O, diba? Yung parte ng buhay, kapag conscious ka, present ka at the moment, in the moment, extension yun sa buhay mo. Hindi mo alam. Alerto ka. Consciousness, diba? Kasabihan nila, napakahalaga yung conscious ka. Present ka in the moment. Ito yung importante. Hindi tayo nakafocus sa future kasi ang future, darating naman yan. Hindi mo kailangan problemahin ang future. Sabi ni Jesus Christ, sino sa inyo na nakakaisip na problema sa future na tumangkad ka dahil sa pag-iisip mo? Meron ba sa inyo na nakakaisip ninyo na tumangkad kayo? Nag-increase yung stature nyo? Di ba? Wala, di ba?
Hindi naman nare-resolba. Pero yung stress sa katawan mo, totoo. Nagkakasakit ka. Amen? At kung lingon ka ng lingon sa iyong nakaraan, di ba? Nagdadagdag ka ng bigat na dinadala mo sa buhay. Tapos pwede palang bitawan, pwede palang iwan yung mga baggage, disappointments, mga failures, may mga ah ah, inferiority complex. Pwede palang iwan yung mga yan. Yung inferiority complex dala-dala ko, 'di ba? Ang tagal kong dinala yun, yung inferior na hindi ako naniniwala sa sarili ko, wala akong believe sa sarili ko. Ang tagal na dinala ko yun. 'Di ba? Ha? Si Kristo, ay naku si Kristo baka sila, si Kristo sila, pero ako hindi, imposible. Eh, ako yun, eh, kaya nga ako buhay kasi ako si Kristo, hindi yung may mga bagay na ginawa ko kaya ako naging Kristo, hindi. Ikaw si Kristo kasi ikaw ay buhay ngayon. Sapagkat si Kristo ay mismo ang buhay, na siya nagbibigay buhay sa lahat. Amen? Aminin man o hindi, anumang takbo mo, anumang paglaban mo sa may Kristo, kaya nga, mahirap ka lumaban, mahirap sumipa sa tinik. Hindi mo mababali to. Hindi mo mababali na hindi totoo ang kamatayan. Ang katotohanan ay lahat ay buhay. Hindi mo mababali yun. Amen? Diba? Itong mga present understanding na ito, tinuturo tayo na lalo tayo nagiging alerto. Binibigyan tayo ng tunay na peace of mind na kaya nating harapin anuman yung mga mga challenges sa buhay natin na kaya nating maresolba sa pamagitan ng understanding and love for one another. Amen? Di ba kasi kung palagi nakafocus sa sarili mo lang, tapos darating ang panahon na hindi mo makuha-kuha yung gusto mong makuha, ano nangyari sa'yo? Mainit ang ulo mo. At kung sa tingin mo, may taong dahilan, kaya hindi mo makuha ang gusto mo, anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung taong yun. Anong sa pamamagitan, anong paraan? Aawayin mo, di ba? Papatayin mo. Eh bakit malaman-laman natin na yung mga pangailangan nating lahat, nasa atin na. Buong potensyal ng bawat isa ay nakompleto na sa atin. Bawat isa. Sabi ko nga palagi, kaya natin lahat mamuhay ng mayaman na wala tayong inaagrabyado ibang tao. Kaya yan. Amen? Pero, di ba, nasa tao lamang ang paggawa. Okay, so tuloy tayo. Sa next slide. When the divine is finished up, when the divine is finished up, it closes the book. It seals it off and puts it away, and it moves on. Yet 99% of the people stay right there in the old traditions and try to hang on to that old traditions because it's easier. It's established. You can talk easier. And there's a lot of more experience that's stepping into a new world where there's almost no experience. Diba nung nalaman natin, nung unang narinig ko, na no one is lost, ha?
Alam niyo ba halos 2 taon bago ko na-reconcile ang sarili ko sa pagtanggap. Bagamat, 'di ba, oo, bukang bibig natin, "There's no one is lost, no one is lost, no one is lost." Pero dito sa loob natin, sa isipan natin, naghahanap tayo, saan ako puwedeng mag-anchor ng experience ko, ng paano ko pang hawakan 'to na paniwalaan siya, wala akong mabasehan, 'di ba? Minsan, yun ang hindi parang gusto natin palagi nasa lumang tradisyon tayo kasi lahat ng tao tanggap yun. Kasi yun ang kinagisnan natin. Yun ang komportable na paniwalaan na malaman-laman natin na tradisyon yun. Siyang nagpapabigat sa atin. Kaya hindi tayo nahihirapan tayo mag-move on sa mga panibagong mga bagay. Amen? You can talk easier. There's a lot more experience than stepping into a new world where there's almost no experience. You have to begin to build the development, the higher reality, the greater vibration. Amen? Parang, parang nagsimula na wala tayong mapagbasehan. Mga bagay na hindi nakasulat. Ang hirap. Ang hirap magbukas ng bagong unawa, lalo na sa spiritual, sa mga bagay na hindi nakasulat. Pero kung titignan natin, nung nagbubukas si Kristo sa mga bagong kaisipan sa New Testament, lahat yun hindi nakasulat. Sabi niya, ang nakasulat sa inyo sa kautusan, mahalin ninyo ang inyong mga mga kapitbahay, kaibigan, at pagmuhian ninyo ang inyong mga kaaway. Pero sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Ha? Saan nakasulat yan sa Old Testament? Saan yan? Jesus Christ. I-prove mo nga sa amin, kailangan letra po letra nakasulat. Di ba? Tumatawid si Kristo mula sa kasulatan sa mga bagay na hindi nasusulat. At dahil doon, napako siya sa krus sa Kalbaryo. Ganun ka grabe ang pagtawid mo sa bagong kaisipan na ito. Kaya pala ang hirap ng buhay. Ito na nga sa buhay, yung struggle sa buhay, ang hirap na nga. Ito spiritual pa, parang may struggles pa. Nang malaman naman natin, you don't need to struggle. It is your natural form. Natural yun sa'yo. Kailangan manggaling ka. No, itong naririnig ninyo, kailangan ay maging practical sa buhay mo. Kasi kung itong mga bago naririnig mo, tapos kailangan mo lang memoryahin, ay naman tayo, memorya na naman. Hindi mo ma-apply sa buhay mo ang mga bagay na memorya lamang. Diba? Meron akong alam. Meron akong narinig, ewan ko lang. Diba yung sobrang tao, sobrang panatiko, masyadong sa ritual, diba? Pero kapag nag-a-apply na, ang simple lang pala. Kung ano-ano pa mga ritual na pinagagawa natin, yung parang simple lang pala. Kasi ang dami natin takot. Ang dami mga tradisyon na nakabaon sa ating kaalaman na kinakailangan pala nating iwaglit o isang tabi. Kahit na hindi natin wawala, kasi hindi mo mawawala naman yun yung tradisyon mo. Pero isang tabi mo, ilagay mo, para bakit? Minsan, kung kailangan mo ng reference, pwede mong balikan yung tradisyon na yun. Pero hindi yan absolute mo. Referensya lang. Parang Bible, kung paano natin move forward sa actual na buhay, ang ganda ng reference ng Bible. Sobrang ganda. Yung anointing no nakasulat sa Biblia, nandyan pa rin, in full effect pa rin. Pero
maganda siya, pang-reference lang. Hindi mo siya pwedeng gawing absolute. At mula dito, from the written, we go to the unwritten because it is life. It is the move of the Spirit. Amen? At doon ang totoong buhay. When you go beyond the writing. Kaya nga sabi, di ba the letter kill it eh. So tuloy tayo. Jesus said, I am the resurrection and the life. We've relied so much on props, relied so much on quotes, relied so much on what William Branham said to prove anything. Sabi ni Pastor Mita, I've got nothing to prove. I am alive here and now. Nang ma-realize natin, hindi ko kailangan na tignan palagi yung ayon sa nakasulat para makilala ko kung sino ako. Di ba? Para mag-move on ako sa aking present understanding, hindi ako nakatali sa kasulatan o anumang tradisyon o anumang mga man-made doctrine sa paniniwala lamang. Amen? Basta magpakatotoo ako kung sino ako, anong mga naririnig ko, yun ang aking i-share, yung broadcast, yan ang buhay ko na meron ako. So sabi dito, behold, I make all things new. Jesus lived what he had died for, to resurrect. He lived a resurrected life and proved it even in his death. Kaya nga sinabi ko, di ba, yung pinakabuod ng buong creation ay ang resurrection. Amen? Bakit may creation? Bakit may kailangan may mabuhay at may mamatay? Bakit may pinapanganak at may namamatay? Sapagkat yun ang ebidensya paano mag-operate, paano maging effective, paano na fulfill ang resurrection sa creation kung walang kamatayan. Diba? Ang bawat namamatay, kapag ikaw na-resurrect, parang ikaw ay pinapanganak ulit. Diba? Kaya born again eh. Amen. Yes. Walang resurrection, walang kamatayan. Sabihin mo, eternal ako, pastor eh. Hindi ako namamatay. Wala, hindi mo ma-experience ang resurrection. Hindi mo ma-appreciate ang resurrection. Hindi ka namamatay. Ayoko mamatay, ayoko. Malaman naman na sabi ni Paul, I die daily. Ayoko mamatay, tapos siya namamatay araw-araw. Behold, I make all things new. And we say, me too. Lahat tayo. We make all things new araw-araw. Amen? Jesus lived what he had died for, to resurrect. He lived a resurrected life and proved it even in his death. Amen? Okay, so susunod. Next slide. His character, his nature went on to live in humanity. Amen? Yung character niya, yung nature niya, lahat yan ay pumunta sa sangkatauhan. He left a dead body behind and went on to live in a new creation. You can now live a free life from laws and rules and systems. Then we say, I am the resurrection. I am not giving up. I am not going to resurrect after I die. For I am alive, living a resurrected life. Amen? Bagamat ma-experience ng mix na ito, ang kamatayan,
Pero ako, the real ako, yung spirit na ako, will live on and is now living a resurrected life. Therefore, I have abolished the fear of death. Amen? Tinatanggal natin sa sarili natin. Bakit? Sabi ni Kristo, di ba, sa mga disipulo, lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay nasa akin na. Hawak ko ang susi ng kamatayan at impyerno. Amen? Ikaw ang may hawak ng susi ng iyong kamatayan at ang iyong impyerno. Kung pipiliin natin na walang impyerno, walang impyerno. Amen? Sapagkat yan ang realidad ko. Baka ibang tao, ma-experience nila ang buhay nila, pero naniniwala ako na hindi lang sila nakakaunawa lamang. Kailanman ay hindi ko pwedeng husgahan sila. Never! Bakit? Kasi lahat tayo dumaan doon. Lahat tayo, in one point in our life, we were in the not knowing rin. Naging mga hindi marunong tayo. Isang yugto ng buhay natin, naging hindi rin tayo marunong. Nung naging marunong na tayo, kailanman hindi mo masasabing, di ba? Wala, hindi mo pwede husgahan eh. Yung mga hindi nakakaalam. Kasi nanggaling ka doon, kung sumapi man sa isip mo na husgahan sila, isipin mo, kinuhusga mo sa sarili mo. Kasi ganun ka rin doon. Kung ano man inaasal ng mga tao na hindi alam, ikaw ganun ka noon. Kung paano si Paul, sabi niya, ako ang pinaka-peace sa lahat ng mga disipulo. Kasi dumaan sa buhay ko, nag-first hit ako, nagpatay ako ng tao, bagamat hindi siya mismo pumatay, pero naghatol siya sa mga tao ng kamatayan. Diba? That will never go out of you. Part yun ng buhay na experience ni Paul yun. Kung ano man yung mga experiences natin bawat isa, ano man yun, nung dumating ka na sa present understanding, doon mo maunawaan bakit kailangan kong dumaan dyan. At ikaw lamang ang wala magsabi sa sarili mo na ako pala ang dapat dumaan dyan. Hindi ka mababase na sabi ng iba, kaya ikaw, kaya pinagdaanan mo yan, kinailangan mo yan. Diba? Yung experience mong yun, ikaw lamang ang pwede magsabi na kinailangan kong pagdaanan yan. Walang pwede maghusga sa'yo. Sapagkat buhay mo yun, hindi nila buhay yun. Hindi nila napagdaanan lahat ng pinagdaanan mo. Hindi nila na-experience lahat ng mga experiences mo. Amen? At sila, may mga buhay sila. Yung mga nanghuhusga, yung mga taong nanghuhusga, in more ways than one, alam mo bakit sila nanghuhusga? Kasi tumatakbo sila sa sarili ng buhay. Hindi nila kayang matiis sa sarili ng buhay, kaya nanghuhusga sila sa iba, di ba? Yung mga taong maraming kakulangan, gusto niya magpuna ng kakulangan ng iba para kahit paano maibsan niya ang sarili niya, yung ramdam niya ng kakulangan sa sarili niya. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, bakit mo palagi pinapansin ang buwing na nasa mata ng kapatid mo na hindi mo mapansin yung troso na nasa mata mo? Kasi sa ibang tao, ayaw nilang, pilit nilang pinupuno ang kakulangan sa buhay nila ng mga panglalait, yung mga yung mga yung siga, ano ba tawag doon? Yung bully.
Yung mga bullying, bakit sila mga bully? Kasi noon, na-bully sila. Sa totoong sa totoo, yung mga taong nangbubully, actually takot yan mga yan sa loob. Pero pilit nilang tinatakpan yun sa ginagawa nilang pagbubuli sa mga taong mas mahina sa kanila. Di mo, tingnan ninyo yung pattern ng bullying. Yung binubuli nila ay palagi yung mga mas mahina sa kanila o yung mga yung mga siyasakupan nila. Never kang makikita ng bubuli siya yung mas malaki sa kanya. Never. Never kang makikita yung nang bubuli siya yung mga boss niya binubuli niya. Walang ganun. Palagi ang nang bubuli ay yung mga mas mahina sa kanya. Mas, di ba? Bakit? Kasi pinupuno nila, pilit nila, mali ang gawa eh. Mali yung ganung gawa, maling-mali. Pero kasi, sa sa kawalan nila ng kaunawaan, yun ang inakala nila na solusyon. Kaya nakita natin lahat ng mga masamang nangyayari. Misunderstandings lahat yan. Akala ng mga gadgets, kapangyarihan, sa yaman, walang kapusugan sa yaman, sa kapangyarihan. Akala nila, fulfill lahat ng mga nanais nila sa buhay. Kamal sila kamal ng sanapi, ng kapangyarihan. Darating din sa isang yugto ng buhay nila na maunawaan nila. Hindi pala ito yung daan. Hindi pala ito ang tunay na kagalakan na maramdaman mo. Wala. Tignan mo, yung mga taong mayayaman, pero mag-isa lang sa kondo. Sa kanya yung buong building, pero siya lang mag-isa sa building na yun. Yung mga mahihirap, pero punong-puno sila ng pamilya, ng mga tao, ng pag-ibig sa isa't isa. Pero sadya nga naman ang tao. Minsan, iba-iba yung issue natin, di ba? Parang kung anong wala sa'yo, yun ang gusto mo eh. Parang minsan wala tayong contentment. Kailangan natin, yun pala, kailangan maging kontento lamang tayo sa kung ano ang meron natin. Yun ang importante. Kasi, hindi mo alam, bukod ka pala pinagpala. Hindi mo lang pala kasi kinukumpara mo sarili mo sa iba. Yun ang problema. Yan ang mga parte, mga pamamaraan kung paano ka mamuhay ng isang resurrected life. Amen? So next slide, sabi niyo Pastor Joe, Jesus didn't have to live that kind of life, suffer so much, yet he chose to. He laid down his life for his friends, for the world, while he was living, showing us the greater love, and by that making us see and rise to a new and living way to love. We owe it to our spirit. Amen? Na makita-kita natin yung pagsakripisyo, yung pagbigay ng buhay ni Kristo. Hindi mo na kailangang tularan yung pagbigay ng buhay. Ang tularan mo kay Kristo ay kung paano siya mabuhay. Amen? Making us see and rise to a new and living way.
to love. It is love that carried Jesus Christ all throughout his journey. Amen? We owe it to our spirit. Sabi Pastor Joe. So nakita natin, no, ang pagbigay ng buhay, hindi naman literal, sabi ko nga, hindi naman literal na kailangan ibibigay mo buhay mo para sa kaibigan mo eh. Ngayon, di ba? Ano ba naman yung magpalaya ka minsan? Di ba? Ano ba minsan magsakripisyo ka minsan? Mabigyan mo lang ng konting oras ng kapatid mo, ng kaibigan mo. O kaya nandiyan ka lang, makinig ka lang. Wala kang dapat sabihin eh. Nakaupo ka lang. Tapos yung jeepney driver, kung ano nang pinagsabi, lahat na buong buhay niya, kinuwento na sa akin eh. Pero nakita ko, pagkatapos siyang magsalita, ang gaan ng pakiramdam niya na nakakangiti na siya. Nasabi ko, Manong, ingat ka ha. Ang laki ng ngiti niya. Kayo rin po, ingat rin po kayo. Nakita ko kung paano ka magsimula ng isang magandang way of life na nakikita ng mga taong sa paligid mo. Ang ate ko, 3 times a week pumupunta kami ospital para mag-dialysis ang ate ko. Pero noon, dati, wala siya pakialam sa mga ano man. Pero ngayon nakikita ko mas appreciative ng ate ko. Nakikita niya na nagte-thank you ako sa elevator girl palagi. Ngayon, automatic na sa kanya palagi nagte-thank you siya. Makikita at makikita yan ng lahat ng nasa paligid mo. Amen? Maging examples tayo. Huwag tayo kailanman manghinayang sa anumang maliit na bagay na kabutihan na binibigay mo. Hindi mo alam, yung pinagbigyan mo ng kabutihan na yon, buhay yon para doon sa taong yon, bagong pag-asa. Amen? And we are living our resurrected life right here, right now, in this present moment. Amen? So sana po ay naging pagpapala. Yan lang po aking sharing para sa araw na ito. Amen. Sabi ko nga palagi, minsan, may mga bagong terms na nasasabi. May mga bagong terms na tayo naririnig. Ang importante dito ay makuha ninyo yung pinaka-essence ng mensahe. Yung mga terms, kung nahihirapan ka maunawaan yung mga terms na sinasabi, huwag kang mag-focus doon. Focus ka lang kung ano yung mas mainam sa'yo. Kasi importante naman, basta nanggaling sa pag-ibig eh. Diba? Maaring iba yung wording mo, iba yung pananaw mo, iba yung interpretasyon mo sa narinig mo. Pero kung nanggagaling ka sa pag-ibig, amen, isa lang lahat yan. Amen? Anumang banat, anumang pagbukas natin sa bagong unawa, basta nanggagaling ka sa pag-ibig, lahat po ay ramdam yan. Sapagkat lahat ng may buhay ay nabubuhay sa pag-ibig. Amen. Palakpakan Panginoon. Amen. May kang gustong i-share, Pastor?